proyekto ito, ang Eco Park na ito. And I think nakita naman ninyo na, at nasabi ko naman sa inyo nga kanina, Vice, na pangunahan ko na nga na magkakaroon ka ng uh, Station of the Cross dito on Holy Wednesday. Baka gusto nilang sumama. So, the floor is open. At kung sino po ang unang... Suggestion. Okay. Siguro, tingnan mo natin. Okay. Mensahe mo na ni Vice. Hihingan po muna natin ngayon ang kaunting pananalita si Vice at to welcome all of you at malaman natin kung anong scope ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Diretso na rin sa inyong lahat. Maraming salamat ulit sa oras ninyo. Sana nga, pinipilit namin maging regular itong natin, itong talakayan natin para malaman nyo rin at kayo rin ang makapagsabi sa ating mga kababayan kung ano nangyayari sa Sangguniang Panlunsod, ano mga naipapasa natin, mga programa na nagagawa ng Sangguniang Panlunsod. So maraming salamat. Okay, from the very set. Vice, magandang Vice, kukumustahin lang mo namin. Ano na po ang update dito sa Bito Issue? Dito ba? Budget. Okay. Budget. Budget. Sa budget. Okay. Well, yung Vito, ayan naman ay hindi ko rin alam paano lumabas, no, pero syempre yan ay syempre para sa publiko naman, no. Well, karapatan ng ating mayora na yung budget na ipinasa ng sanggunian. Na kwento nga sa inyo na ang budget ay naipasa noong January 26 sa Executive Department at pasimula nandun na po yun noong January 26 at ngayon po may natanggap kaming sulat ng isang linggo na binibito na po, hindi po tinanggap ang ating budget na ipinasa at binibito po ng ating mayora. Vice, ano magiging impact nung pagdito ng budget ng city government sa mga programa at serbisyo ng City Hall? Well, ano yan, yung pagbito kasi, sa totoo, ang dalawang bagay ang pupuntahan, no? It's either i-override ang Sangguniang Panlunsod ay may karapatan na i-override ang veto ng ating executive, no, ng ating local chief executive, ng ating mayora. Yan yung isang option namin. Ang isang option naman po ay tanggapin ang veto at ang gagamitin ay ang reenacted budget, no. So yun yung dalawang option. Pasensya na po at ngayon ay inaaral pa rin po ng sanggunian. Ako po ay nawala ng kasama po ng mga ibang konsehal na sa Committee ng Finance, Appropriation and Budget. Kami po ay nawala ng ilang araw dahil may mga kinonsulta sa Maynila, sa National na Departamento para ano ang pinakamagandang mangyari. Hindi para magkontrahan kung hindi ayusin. maayos ang budget ng Kalapan. Yun ang pinakamahalaga muna dito. Dun sa before the end of the year, before the year ends last year, ang sinasabi ng kampo ng executive ay intentionally you are delaying the passing of the budget. But after January, sinasabi niyo January 26, ngayon binito. What are the reasons cited by the executive bakit nila binito yung budget? Oo nga eh. Na-realize siguro, sana malaman ng mga ng taong bayan na hindi namin dinedelay, iniipit ang budget, no. Talagang pinag-aaralan lang namin. At kung i-delay namin, hanggang ngayon, hindi pa namin sana ipinasa. Pero minadali namin, pinagpuyatan namin, hindi namin tinigilan para nung third week ng January ay naipasa namin. No, pero ngayon nga na nabito, na lulungkot din kami na binito dahil maganda yung mga ginawa namin sa budget. Ano-ano po 'yan, no? Na sa ibang mga kasama natin dito nabanggit ko na nga 'yan. Na dinagdagan po natin ang budget para sa senior citizen, para yung pensyon ng mga hindi nakakatanggap sa national ay makatanggap talaga, no? Binuo po namin ang kailangan natin 10 milyon. Ang natanggap po namin na budget sa executive ay 3 milyon mahigit lang. Dinagdagan po namin na mahigit 6 na milyon para maging 10 milyon. Pag yan po'y tinanggap ng ating executive, yan pong senior citizens natin lahat makatanggap na po.
Yung mga hindi nakakatanggap sa national ay makakatanggap na po. So, Vice, yung 10 million na sinasabi para sa senior citizen, pagka ngayon, nabito na yan, ibig sabihin hindi ito matatanggap ngayon ng ano. Unless i-override namin. Pero unless na-override nyo. I-override namin. Pero kung hindi, yun isa, no? Ang maraming mga rason doon, John, no? Yun nga isa, yun sa mga seniors, may isa sa isang proyekto na bakit namin tinanggal yung budget, yan ay parang counterpart ng local government para sa proyektong bababagan sa national government. Yan po'y hindi namin tinatanggal. Sabi nga namin, anytime na talagang padating na ang pondo mula sa national government, kailangan yun, sabihan kami magpapatawag na special session para aprubahan kagad yung pera para doon. At marami pang iba, no? May mga 6-7 rason kung ba't nila binibito. Hindi ko na muna ilalabas, no? Yun yan yung gusto namin i-advise. Kasi kung di ba may ELA kayo, yung executive, legislative, di ba may ELA, agenda, meron kayong ganyan na kung saan nagtatagpo kayo ng executive at legislative, mukhang wala na kayo nun. Parang kasi sa totoo lang, King, wala kaming ngayong taon na to. Bagang kung sinasabi lang na yung ginamit pa rin nung isang taon, nung 2022, not 2023, nung 2022 na pinirmahan namin, ay nandun yun. Pero pagkatapos nun, hindi na kami naimbitahan sa mga ganyang legislative executive planning. Yung kasi yung for public consumption lang Vice, kasi magtataka rin yung mga tao. Inakusahan kayo dati na dinidiling ninyo, then nung may pasa ninyo, binito. So, siguro naman hindi rin nila ibibito yun ng kumbaga ng meron kayong hindi pinagtagpuan, ibig sabihin. May rason yun kung bakit binito nila kasi hindi nasunod yung gusto nila. Or maaaring hindi satisfied doon sa pinasa ninyong budget. So for public consumption lang, pwede bang bigyan mo kami ng hint, kahit hint lang kung saan kayo nagkaroon ng disagreement at nawi sa pagbibito ito? Yan ang nangyari talaga diyan. May mga, siyempre, ang katotohanan niyan, merong mga inaasahan namin na naipasang mga ordinansa para sa senior citizen, para sa solo parent. Alam ng mga solo parent yan. Pag narinig nila, alam nila may ordinansang napasa sa kanila dati, hindi na popondohan yon. Para sa cooperatives, alam din nila yan na may napasa ng ordinansa kailangan na pondohan. Ang health card natin na dapat 27 million ang budget para kung tayo lahat ay gusto magpa-check up, magpa-x-ray, kung anong gusto nyo sa mata, gamot lahat, ay kailangan ng pondo dyan 27 million taon-taon. Ordinansa rin po yan. Okay? Ang kaso, lahat po yan, ang gamot na dapat itong budget ng gamot ay mababa. Lahat po yun, yung tamang para maintindihan natin, ang senior citizen kailangan 10 million. Ang natanggap namin 3 million. Ang solo parent, wala pong naibigay sa solo parent. Ang cooperatives kailangan may maalat taon-taon na 500,000. Maliit lang po yun. Pero hindi rin nabigyan. Ang health card natin na dapat 27 million, 21 million plus lang ang naibigay. Meron pa kong mga ilang items, gamot, meron pong ilang items, no? At yung po lahat ay binalik namin. Ginawa namin 10 million na senior citizen, 27 million ang health card. Yun sa binigyan namin 500,000 ng cooperatives. Ang solo parent yung para sa ilan na ibigay namin. At marami pang iba doon sa mga gamot. At marami pang iba. Fisher folks, yan pa. So lahat yun, napakaganda ng budget na ginawa namin. Napakaganda sa totoo lang. Pero, syempre, dahil doon, may mga tinanggal kaming mga items. Ano po yan? At tinanggal po namin mga items ay mga infrastruktura sa City Hall. Wala kaming ginalaw sa infrastruktura na para sa barangay. Halimbawa, may gagawing kalye sa isang barangay, naandyan po yan, hindi namin tinanggal. May gagawing multipurpose center sa isang barangay, hindi po namin tinanggal. Wala po kaming ginalaw na proyekto para sa barangay. Ang ginalaw pa po namin ay mga proyekto na development ng city government complex. Na sa tingin ko, pwedeng mahuli. 'Di ba? Sabi nga
sa aming ang negosyo ko po sa ibang lugar ay ako'y kontraktor. Ganon din po yung mga karpintero natin. Sabi nga natin laging huli ang paggawa ng bahay ng isang karpentero. Inuuna niya muna yung trabaho, di ba? Bago niya gagawin yung kanyang sarili, di ba? Ganon din dito. At ang pinapangako namin, kung yan, ang ganda ng pinasanayang budget, nabawasan lang namin yung mga infrastruktura para sa City Hall. Kung yan ang kailangan nyo, ipasa nyo lang ang supplemental budget na ibalik nyo yan doon at aaprubahan namin. Yun lang po, prioridad lang po namin yung dapat mabigyan ng priority. Yun lang ang nangyari. Ngayon, kaya nga nakakalungkot kung hindi tinanggap ni Mayora, nakakalungkot talaga. Sana'y isang araw, I'm sure meron ding rason ang ating Mayora, pero sana isang araw maganda kung makita niya yung budget. Maganda yung budget maganda pag ginamit niya. So based doon ba sa nagkaroon kayo ng consultation doon sa national agency sa ano po yung naging recommendation nila sakali halimbawa para kayo magkasundo dahil siyempre budget ng lungsod natin yan kailangan ng taong bayan yan. Oo nga po. Hindi ko na muna babanggitin yung magiging galaw ng sanggunian. Ang ganda po nung tanong, pero hindi ko na muna babanggitin. Pero nandun pa rin kami sa direksyon na siyempre may mga rekomendasyon sa amin yung mga nasyonal na itong gawin nyo. Kung nasa tama kayo, itong gawin nyo. Pero na sa totoo nangingibabaw yung yung maayos pa rin yung budget. No? So, sa totoo, kaya minsan hindi ako makapagsalita dito. Ayaw ko rin naman kumbaga ma-caught off guard ang ating Mayora, no? At baka lalong hindi umandar ang budget. Ang goal dito ay maayos ang budget at umandar ang lungsod. Stalemate Vice, after nung prescribed period, nung sinasabi mo before, sinabi mo sa amin na there is a prescribed period dun sa Beto which is 10 days kung 10 hindi days, ako nagkakamali. 10 days. After which, ano ang inaasahan naming move ng SP sa pangunguna mo? May prescribed period nga at nakita namin doon na may bago kasi mag-10 araw, may pinadala si Mayora na parang may comment na may typographical error dun sa pinadala namin ordinansa. Ulitin ko po, typographical error, yung pinadala. So pagkatapos nun, umandar na po ulit. Nung binalik namin yung sinatanong niyang typographical error ay para lang kasi nung pinakita niya may doon sa typo, inayos namin yung kasi numero wala naman nagalaw sa text sa body. So inayos lang namin para final copy na pirmahan for approval para magka-budget na tayo. Pero yun na, gulat nga kami na after from the time sinabit namin, after mga 20 I would say mga 25 days, binalik sa amin na may veto na which it's more than 10 days. Vice, Ano lang related to sa tanong ni, bago yung question ko, Vice, magkano tayo ng exact date? Kailan yan? Yung 10 days na yan? Ang 10 days kasi is, I believe, Feb 5. Yan ang, kung hindi ako nagkakamali. 26 namin sinabit, Feb 5 ang 10. So lang pa sa talaga yan, 10. Ang nasubmit ang veto kasi natanggap namin, Feb, kung hindi ako nagkakamali, Feb 26 Wala pa. Parang ganon. Yung question ko po, Vice, may report akong natanggap na nung binalik daw po ninyo yung copy ng ordinansa, anong binigay pala sa inyo, hindi kayo nag-submit ng inyong proposed budget nung magpatawag ng budget call ang executive department. Ngayon, kaya parang isang lump sum na lang yung nilagay ng executive. So, nung binalik ninyo, nandun na yung inyong itemized detailed budget. Gano'n po katotoo yun? Yes, bigyan kami ng budget ng, ayan naman po ay yan naman ay dun sa budget naman ng legislative, no?
na hindi rin tatakbo ang legislative body natin ng meron kami talang kailangan na gastusin din yung kumbaga yung operation and miscellaneous ng mga konsehal at saka ng vice mayor. Binigyan kami ng lump sum amount at yan po yung siyempre mula sa lump sum amount yan po nilagay po namin sa iba't ibang mga items, no? Gasolina, transportasyon, pasweldo. Yan po yan yung ginawa namin which sa tingin ko nararapat lang talaga na gawin namin na ikalat din yung binigay nilang lump sum. Hindi rin tatanggapin sa national siguro yan na lump sum 'di ba? So dapat namin ikalat, no? Pagkatapos ibinalik na namin kasabay ng mga sinabi naming pag-ayos sa budget kanina. Vice, at this point in time, stalemate yan Kumbaga, Vito, siyempre, ganyan. Are you willing to, kumbaga, to have a dialogue sa kanila kung gusto nila for a compromise, or are you going to stood your ground doon sa sangguniang Pangilinan? Okay na to. Kasi sabi nyo nga, binawasan nila, binalik ninyo sa dati. So, kumbaga, mukhang higitan yan Kumbaga, parang tindigan tayo ng kwadyan, ng desisyon. So, yun na po ba yan? Yan ang isa mahalagang tanong, no. Sa amin, ang pinakauna kung bibigyan namin prioridad, ang pinakauna sa amin ay makaupo at mag-ayos. Wala po kaming iniisip kung hindi patakbuhin lang. Pwede naman po sinasabi nila, pwede naman, bakit? Re-enacted na lang ang budget natin. No? Okay naman po, gamitin natin re-enacted budget. Pero taon-taon, para po tayo nag-grow ang ating bayan, ay kailangan yung budget natin ay nag-grow din. No? Imagine niyo po, kung gagamitin natin yung budget ng isang taon, paano mag-grow ang bayan natin? No? Paano lalaki ang bayan natin? Gagamitin natin yun ng isang taon. Dapat, itong taon na itong gagamitin natin ay mas malaki dun sa isang taon, di ba? Pangalawa, hindi nga pareho kasi pag re-enacted budget, bilang mayor, hindi ka pwede gumawa ng mga proyekto mo. So, automatic, hindi kasing laki, kundi malaking kabawasan, di ba? So, wag sana tayo sa direksyon na yun. Sana puntahan nating direksyon ay magkaayos. Kami po, ang inyong vice mayor, ang bawat kasama ko sa konseyo ay willing umupo para ayusin. Umandar lang magkaroon kami ng budget. Kausapin lang, kahit kami pa ang makiusap. Nakikiusap kami na saan upuan natin para tumakbo to, para maaprubahan na at umandar na. Di ba, umandar na? Vice, does that mean because of yung nangyari, does that mean na priority ng city government, ng executive, is yung development ng city hall complex? And another thing, parang medyo kalito din sa kanilang flagship project dati na Green Calapan, di ba? Tapos bakit mo i-focus yung budget mo sa complex? And dun ba sa, kung sakali man, and which I think would happen, doon sa reenacted budget, matutugunan ba yung kagustuhan nila na ang i-prioritize ay yung sa city hall complex na development and hindi yung sa inyo? Sa totoo, hindi rin. Hindi ba para prioritize kasi hindi nga pwede ng bagong proyekto Pag nire-enact mo yung budget, lahat ng proyekto, lahat ng pera doon, hindi pwedeng gamitin yung pera para sa proyekto So walang bagong proyektong lalabas. So doon pa lang nakakainayang na yung pera na hindi magagastos. Kasi yung pera yun dapat ginagastos, pumupunta sa ekonomiya ng ating bayan at makakapag-generate ng mga trabaho. Kung hindi natin magagastos dahil walang bagong proyekto, sayang, di ba? Sayang talaga. So yung palengke po, na yung problema natin sa palengke, kung re-enactment yan, wala rin kung ano. Hindi mabibigyan Hindi rin magbibigyan ng ganun pa rin. Ang escalator ay hindi tatakbo, ang bubong ay hindi maayos, ganun pa rin, no? Bagamat ang palengke kasi ay iba. Kung gustuhin ng economic enterprise na pagawayan, ay kaya naman. Kaso, syempre, dahil hindi pa kumikita masyado, sinasubsidize pa ng city government ang economic enterprise para gawin yung palengke. Kung re-enacted budget, hindi pwede mag-subsidize, no? Mahihirapan.
Vice Mayor Bim, yung meron pong balita na may dalawang reporter o konektado na sa city ang panayang upak sa Sangguniang Palusot at sa Vice Mayor's Office. Anong masasabi niyo dito? Mukhang may appointment na. Yung dalawang reporter na magaling. Alamin namin yan. Yan, pangyayaring yan kung may appointment na. Pero, doon kami nagtataka dahil yan ay kinongcur ng binigyan namin ng authorization para sila i-hire. Para pagandahin ang imahe ng buong city government. Hindi yung executive. Yung buong city government, isang buo po yan eh. No, hindi naman nakahiwalay ang legislative diyan, buong city government. Dapat yung mga tao na kinuha natin para pagandahin ang imahe ng city government at magbigay ng magandang komunikasyon. Hindi maganda kung sila pa yung nagsumisira doon sa sarili nilang kasamahan. So, hindi tama. Dapat pagpatuloy na pagandahin ang lahat, no, at pag-ayusin lahat. Hindi naman sila mga ano, Vice? Naman siguro. Hindi naman siguro. Vice, ever since nung simula ng start ng day 1 ng inyong panunungkulan sa kanila, okay. Since day 1 po nung panunungkulan niyo ni Mayor at ni kayo po at ang sanggunian ay nagkakaroon po ba kayo ng mga meetings o kahit monthly meeting na between the executive and the legislative? Kaya siguro napapansin ng iba natin mga kababayan, bakit parang maaga pa wala kalahating taon pa lamang ng inyong panunungkulan medyo nagkaroon na kayo ng gap ni Mayora. Wow. Alam niyo po sa dating na yan, siguro ngayon ko lang sasabihin. Siguro kung talagang ako'y talagang parang tinatagurian na wala na, no? Siguro isa rason ay kami ni Mayor ay napakalapit. Gusto ko isipin na napakalapit namin noon. Nanalo kami, nagsama ng kampanya kami, nanalo kami. Napakalapit ng pamilya sa akin. Ako'y nasasaktan, lalo na kay Tito Efraim. Napakalapit Tito Efraim sa akin, no? Pero siguro nakaisa, 2 buwan pa lang, yan ang bagay na nirereklamo kay Tita Malu. Sabi ko, Tita, baka pwedeng may planning tayo as a whole, as a group, di ba? Na itong direksyon natin, mapaglabas tayo ng mga dumaan ng 1, 2, 3 buwan, wala naman nangyaring ganun. Then yun, sinasabi ko pa rin yun, tuloy-tuloy. Kasi may mga desisyon. Actually, hindi maraming desisyon o halos lahat ng desisyon na lumalabas na lang yung desisyon ng hindi ko rin nalalaman. At syempre, paglabas ng desisyon na yun, dahil magkasama kami at alam nila kung gaano kalapit kay Mayora. Ako po'y hindi dumadaan kung kaninong tao. Pag ako'y may kailangan sabihin at may kailangan desisyonan kami ni Mayora, kami dalawa lang nag-uusap, no? Kaya masakit sa akin yun na ilan buwan na nakaraan, wala pa rin nangyayari. And then sabihin ko ulit, Malu, ba't ganun ang desisyon? Sana pag-usapan muna natin. Hindi ganun na nung mangyayari. So, yun po ang mahirap yung ganun, mahirap. Kasi are you part of the team? O kasama ka lang ba sa paglubog? O kasama ka lang ba sa mga bagay na saya? Pero dun sa bagay na talagang para sa trabaho natin, hindi ka kasama, mahirap yun. Mahirap. At yan yung nangyayari sa amin siguro. Hindi naman ako naisama na sa mga planning. Hindi ako nasama sa mga pangyayari. No? At nung mga malalaking desisyon na nagka-problema kami, dumidiretso na ako kay Tita Malu. Sabi ko, Tita, bakit naging ganun ang desisyon? Pwede bang gawin na lang natin ito ngayon para maayos lang? Hindi pa rin ganun ang nangyari. Siyempre, mahirap din sa akin na nakikita ko na siguro iba yung magkaibang pananaw. Yun. Siguro kasi po, Vice, minsan dapat siguro yung ating yung executive ay nakikipag-ugnayan din doon sa ating sanggunian, no? Na hindi lamang po sa inyo, so buong sanggunian para makatulong kung ano man po yung magandang proyekto para sa lungsod ng Calapan. Kaya yung po ang napapansin ng ibang tao, bakit para mga natenga na yata yung mga ibang mga dapat na para sa mga Calapenya natin. Yes. Yan ang pinakamahalaga sa isang organisasyon, yung usap yung tulungan. Sa totoo lang,
ang legislative department, bagamat iniisip na magkahiwalay na kami, ang galaw ng legislative department ay labas dun sa ganung labanan, no? Ang sa amin, kung ano yung kagaganda pa rin talaga, hindi ito yung parang para sabihin lang para sa politika, hindi. Yan sinasabi na lang ng mga tao lagi, ang bait daw namin. Binubugbog na kami. Puro kami reklamo, pero pag nagdesisyon kami, pabor pa rin para sa ating mayora. Ang bait daw namin. Hanggang ngayon ganun pa rin eh. Sinasabi pa rin na ganun dahil pag nagdesisyon pa rin kami. Dahil ang inuuna namin talaga, isa lang naman tinatanong namin eh, ano ba tamang desisyon? Ano ba para sa kabutihan ng lungsod? At yun ang ginagawa namin desisyon. Kaya pag lumalabas yun, ay syempre, pabor sa ating executive yun. Di ba? Pag pabor dun sa ating mayora, hindi namin kaya mang-ipit eh. Hindi namin kaya mang-ipit dahil alam namin ang pag-ipit ay may ipit din ang ating mga kababayan. Is there a point, Vice, na parang naging threat ka sa administration? Like, syempre, pag ikaw ay Vice Mayor ka, meron bang gano'n na politically naging threat ka? Hindi kasi may mga gano'n. At saka, kumbaga pa, tuldo ka natin yung kanya. Kung may threat man, whatever. Are you running for mayor? I'm not running for mayor. I'm running for vice mayor. Sa totoo, sinasabi ko, masakit yan. Sinasabi laking natural naman daw na ang vice mayor laging threat sa mayor. Di ba? Parang ganun. Lagi ko sinasabi, bagamat minsan ay nababanggit sa akin ni Mayora yan, ni Tita Malu yan nung pagkaupo namin, lagi ko sinasabi, hindi ako nakaprograma para lumaban yan. Ang programa ko, 9 na taon, magpa-vice mayor ako. No, yan ang nakaprograma sa akin. Kaya hanggang ngayon, yan ang tatakbuhan ko. Ang masakit, kung naging, kasi ang masakit parang no offense meant sa mga asawa natin, no? Pero, yung laging analogy nila na para kang isang pinagsisilosa ng asawa mo na wala ka namang ginagawa, di ba? Isang araw ay magsasawa ka rin kasi dahil sa ginagawa mo, dahil sa selos, kahit wala kang ginagawa, may mga bagay na napipigilan ka ng gawin, di ba? Yun yung problema doon eh. Di ba? So, ayoko sabihin na nagiging threat ako, nagsiselos ang aking mayora. Ayoko sabihin na parang ang yabang ko naman, di ba? Na sino ka para sabihin ni Tita Malu, maaaring sabihin niya na sino ka para ma-threaten ako sa iyo o di ba para magselos ako sa iyo. Pero siguro sa sarili ko na lang, well, hindi sa sarili dahil nandito kayong lahat, no? Naramdaman ko talaga 'yon at mahirap. Vice, mukhang irreconcilable na yung inyong samahan ni Mayora. By October, magpa-file na ng COC. May napupusuan ka na bang magiging mayor mo? Sa totoo, wala pa po. Kasi lumaban naman ako ng vice mayor dati, independente rin no. Pwede ko rin naman labanan ulit na lalo pa ngayon. Dati mula sa labas, pumasok sa larangan ng politika, independent ako, lalo na ngayon na vice mayor ako. Pwede naman ako tumakbo ng independent. Pero, syempre, ayaw natin yun. Iba na yung may grupo kayo. Lalo na may kasama ako sa konseho na para kami pamilya na dun eh. No? So, yan natin kung ano mga mangyayari sa mga darating na buwan. Hindi ko pa alam. Ito nga, nasusunod na ka ba na? Senator, okay na ba kayo? Okay? Hindi, okay lang. Wala pa, okay lang. Nagyaganapan yung Vice, may pag-uusap na ba sa konseho tungkol sa budget po? Kung ito'y i-override nyo o tatanggapin nyo yung renactment budget? Sa totoo, inaaral pa namin. Inaaral namin talaga. Kasi, titignan namin kung i-override namin, tapos ang ating mayor ay lalaban pa rin. Baka mag-drag on nga, mag-reenact, di ba? Tinitingnan namin. Basta ang bottom line, gusto namin may budget na tumakbo. Lalaban saan, sabi nyo? Saan lalaban? Baka yung override namin, akala ko... dali naman niya sa korte rin. kasi akala ko sa politika. Mas tatagal.
Mas tatagal. Kawawa ay ito na lang, yung mga simpleng bagay na ito napakahalaga sa ating mga kababayan, yung mga nangangailangan natin talaga mga kababayan na pupunta araw-araw sa aking opisina. Yun iba doon ay hindi ko matulungan, no, dahil walang budget na. Correct. Yun, no. Marami pang mas malalaking bagay, pero ito napakalaki rin sa kanilang bagay nito, no, yung bawat individual na dahil doon. Kapag related do sa budget kanina, kasi doon sa Bito, yung Bito message ng executive, ang binito is all items, di po ba? Tama, all tama, items. Tapos may mga in-specify po yung sinabi niyo kanina, yung ba ay mga reasonable observation o reasonable bito nila or Well, na ano pwede yun, yung ibang mga item, yan naman ay public document yan, no? Pwede nyo naman tignan, no? Pero kung makikita nyo doon, aside from yun, halos karamihan doon, maliban sa isa lang yata, ay ano yun, parang apila na sinasabi na ito pinakialaman ng, pati ito pinakialaman ng sanggunian. No? Apila yun dun sa pag umabot sa korte. Pag umabot sa sanggunian panlalawigan, umabot sa korte, apila yun na sinasabi ng ating mayora na pati naman to pinakialaman na nila, hindi naman na nila trabaho yan. No? Yung ganon. Yan ay desisyon na ng kumbaga kung sino yung magpre-preside. Kung yung judge o yung sasagunang panlalawigan, desisyon na niya kung sino ang mas karapat-dapat na ginawa, mas tama ginawa. Yung amin o yung reklamo ni Mayora. So, nasa kanila yung desisyon na yun. No? Pero yun lahat ay apila. Tulad nga yung ito simpleng bagay. Yung sinasabi kong, ang tawag dito, yung sinasabi kong counterpart ng city para doon sa national government na project. Halimbawa, kumukuha tayo ng 100 proyekto, 100 milyon na proyekto sa national government, kailangan ng 10 milyon na counterpart ng city. 10%. No? So, naglagay ng mga 9 milyon doon sa budget, 9 milyon para doon sa project na yon. Nung isang taon nangyari na yan, hindi naman lumabas yung project. Ito na naman taon na to. So, anong ginawa namin? Iwan ba natin tong 9 million para doon sa project na umaasa tayo? O, tanggalin muna natin, lagay muna natin sa health card, lagay natin sa senior citizen, lagay natin sa kung saan yung kailangan. And then, pag naandyan ang proyekto, ay tawagan lang kami. 2-3 oras, aprubahan namin kagad yung sinasabing budget na yon. Yun lang naman di ba? So, isa sa reklamo niya yun na, ba't nyo tinanggal yun, 9 milyon na yun? Mamaya dumating ang proyekto, wala yung 9 milyon. Di ba? Sa amin, hindi naman kailangan. Di ba? Sabihin, ito muna prioridad, pag kailangan nyo na talaga yun, at dadating na talagang proyekto, abisuan lang kami. Kahit yun araw na yun, papatawag ako kung kailangan talagang special, i-approve namin yung budget para doon. Meron naman savings lagi. Vice, balikan lang natin yung politikang pinag-usapan kanina. Majority ba ng konsyal ay nasa side mo na? Or kasi nung laban nyo, may dalawa kayong konsyal na masasabi nyong kapartido nyo. So, ngayon po ba? Pwede ko sabihin na sa 12, 11 ay kasama ko. Dito sa mga issue na sa issue. na kung sasabihin na may issue yung kay Mayora, ito naman sa akin, ay 11 kami doon. Pero sa political Majority po ba yan? line, Super majority yata tawag doon. 12, 11, no? Super majority yata ang tawag doon. Lamang na masyado. Vice, nilinawin lang regarding po yung tungkol sa health card na yan. So marami po nagsasabi na dahil yung panahon pa po ng kabilang administrasyon ay institutionalized na lang po itong gold card. Ngayon po ay may bago na namang health card. Ano po ba yung pinagkaiba nito doon sa dati nating health card? Wala naman pinag-iba. Siguro yung pangalan na binabago. Wala naman pinag-iba. Pero walang pinag-iba. At yung pa rin ang budget, yung pa rin ang ordinansa na sinusundan. Wala naman. Sana lang pwede tayong maging mas
Pero call syempre yan ng department head, no? Pero pwede tayo, kung napapansin nilang may nasisi, pansin ko sa nakaraang 2 taon, na naandyan ako nakakasave ng mga 5 milyon eh. No? So siguro, baka pwedeng konting iangat-angat ng ating department head, yung mga nag-a-approve yung pagbigay sa ating mga kababayan. Para hindi naman kailangan mo masave eh. Para sa mga kababayan natin yan. So, konting tansya, konting angat ng pagbigay. Kung makakabigay ng mga 2,000, baka pwede gawin mga 2,500 o 2,400. Vice, may iba tayo sapagkat marami yung mga Kalapeño yung nagtatanong, lalo na yung mga biktima po ng ASF, sapagkat nakapag-declare na po tayo ng state of calamity. So bakit wala pa daw po nare-release na budget para po sa mga biktima ng ASF? Meron bang budget o paano? Nung nalaman namin ang problema ng ASF, inaprubahan namin kagad ang state of calamity, no? Dineklara kagad pala ang state of calamity at yan ay pwede na magamit ang pondo, no? Kaya inaasahan namin na sana yung pondo ay gamitin kagad na sana kahit yung portion ng pondo ay maibigay pang ayuda natin. Nagpatawag kami ng hearing at yan naman ang pinangako sa amin na yung hearing na pinatawag namin ay 2 weeks ago. At sinasabi 2 weeks ago na yung susunod na linggo ay mag-umpisa na magbigay ng ayuda. Hindi ko alam kung nakapagbigay na. Sana gastusin ang pera para sa mga talagang tinamaan ng ASF. Ay yun lang yung pondo na yun ay calamity fund. Ito yung kalamidad. Sana gastusin ang pera para Wala pa daw ba? yun ang Hindi kasi election bibili. yun siguro. Vice, Pero ito yung magpapatawag ulit kami siguro 2 weeks from now at magtatanong na naman ng update. Kasi yun yung ano nila sa Vice baka bago mag-election i-release yan, di ba? Yun na nga. Sana hindi. Babalik din sa kanila yung problema na yun. Vice, iba naman tayo kasi ngayon lang uli ako nakarating dito sa lugar dito. Talagang napakaganda. At alam po isa doon sa mga naging project nyo. At ito po ba i-open sa public itong lugar na kasi pwede pasyalan po eh. Ang katotohanan nito ay open to. Hindi lang namin dinideklara pa dahil inaayos namin yung seguridad. Open siya, lalong-lalo na ang pakiusap lang ng ating administration ng OM, si Sir Nimrod, ang principal natin. Siyempre, yung wag lang magulo ang ating mga kabataan. No? Pero open yan. Pagdating ng umaga, 5:30 ng umaga, hanggang mga 7:30 ng umaga, bukas po to. Magkakaroon ng pasok, naikiusap sana na bukas pa rin siya pero naikiusap sana huwag na maraming tao. Sana wala na. 7:30, magbubukas ulit siya 4:30, bukas na naman po to. Ngayong oras na ito bukas, hindi naman. Mamaya konti, pwedeng-pwede na ulit. Hanggang maggabi na po. Siguro pagdating ng panahon, yung phase 2 nito at mapailawan natin, ay hanggang gabi bukas po ito. Pag weekend, bukas po ito. No? So, hindi pa lang namin na-announce yun dahil inaayos pa lang namin. Marami rin nag-chat sa aking page na medyo sumasama ng loob. Nangiinggit lang daw kami sa litrato. Hindi naman sila makapasok. Sa totoo, pwede po sila makapasok. Sana mabuksan na po yung coffee shop para nakakapasok. Yun na nga. Yun, maganda. Tingnan nyo. Tingnan mo itong, ito yung ginagawa natin. Kung may kapihan dito, napakasarap. Napakasarap. Pailawan daw ito, kulay violet yung poste. Mula doon. Ay, yung may logo tama. Pero, ang ganda itong lugar na ginawa natin ay talagang pipilitin nating ma-maintain. Talagang pipilitin dahil sa totoo lang, pwedeng panlaban to sa pinakamagandang mangrove no, sa buong bansa natin. Pinupuntahan na po ito ng ilang probinsya. At tumatawag po sa akin, humihingi ng mga advice at paano namin ginawa itong ganito kaganda, itong lugar natin. No? Kaya maganda at yan po, hindi ko naman salamat sa blessing na ating Panginoon pero ito po ang vision ko para sa Kalapan. Pagandahin talaga ang ating lungsod. Isang araw sana ay mabigyan ng pagkakataon na talagang yung nagawa natin dito sa maliit na proyektong to ay magawa natin sa mas malaki. Ang Kalapan ay may angat natin ang ganda ng Kalapan. Saan kaya tayong Green City? Sana nga po. Vice Saan galing? Galing kay Senator Loren Legarda.
Vice, mag-celebrate ng founding anniversary ang Lungsod ng Calapan. Kaliwat kanan, may mga iba't ibang Pakulo. activities pakulo. Anong participation ng Sangguniang dito? Anong pakukulay niyo? Hindi. Sa plano po, parang wala, hindi kami naisama sa planning eh. Kaya pero tatry namin pumunta pag kami inimbitahan, sasama kami. Saan karapatan niyo guys pumunta kahit hindi kayo? Susuporta kami magko-cooperate. Tulad nung yung pinanggalingan ko ngayon, yung City Government Olympics. Yan ay all-out support kami doon. Naimbitahan kami, ay lahat kami maglalaro. Ganyan. Salamat, Vice. Baka may pwede ka pang sabihin na hindi mo namin Hindi, naitanong. baka may tanong pa kayo. Kung may oras, buong araw tayo. Okay na, wala Hindi, problema. sa labas na siguro ng camera. Oo nga, eh. Oo, sa Wala labas eh. na. Mga urot